Tuluyang naitikom ni Chanli ang bibig. Muli na naman nagsalita ang kaharap. Ngayon mababa na ang tinig nito. How come na mas pinanigan mo magaling kong ama na walang ginawa kundi kontrolin ako magmula pagkabata, Chanli? Alam mo yan, hindi ba? Sana sinabi mo na lang agad sa akin para hindi na ako nag-conclude ng nag-conclude. Ganyan ka na ba kawalang tiwala sa akin? Na kahit mag-asawa na tayo, na kaya mo pang baliwalain ang mararamdaman ko? Kaya sige, ibibigay ko ng kalayaan na ninanais mo. Starting this day ay hindi na kita kukulitin. Goodbye, wifey. Pagkatapos niyon ay tuluyan ng lumabas si Jeff. Naiwan siyang hindi makapaniwala. Hanggang sa tuluyan naglanda sa magkabilang mata niya ang luha. Nadatnan naman siya ni Norvin sa ganoong senaryo. Agad siyang nilapitan nito. Bagamat nasa edad 15 pa lamang ito ay maliwanag na rito ang napagdaanan ng ina. Lalo na sa kanyang ama. Kaya nagtanim ito ng galit sa mahabang panahon. Mom, are you okay? What happened? Sunod-sunod na pagtatanong ni Norvin. Agad ang pag-angat ng mukha ni Chanli. Kitang-kita ni Norvin ang paghihirap sa mukha ng ina. Si Jeff, anak, sinabi ko na tungkol sa'yo. Please, kausapin mo naman siya para sa akin. Sumamo nito. Agad ang pagsasalubong ng makapal na kilay ng binata. Maging ang maamong mata nito na minana sa ama ay nahalinhina ng galit. But why? Hindi ba siya ang dahilan kung bakit ka naririto, ma'am? Look at yourself. Halos hindi na ikaw ang nakilala kong ina. Dahil sa lalaking yun nahihirapan ka. And I really hate him for that. Gigil na sa wata ng binata. Please, Norvin. Ama mo pa rin siya. At ang problema namin ay hindi mo na dapat intindihin. Pakiusap ni Chanli. Hinawakan pa nito ang braso ng anak. No, ma'am. Dapat pagbayaran niya ang lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Huwag mo rin ipipilit sa akin na tanggapin siya. Dahil kahit na kailan ay never siyang naging ama sa akin. Pagkasabi niyon ay tuluyan itong niyakap ang ina. Awang-awa na siya rito. Please, son. Kahit isang beses lang ay kausapin mo siya. Nagmamakaawa ako. Patuloy na pakikiusap ng ina niya. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ito makiusap. Ganito ba talaga kamahal ng mami niya ang ama? Kaya ba all this year ay walang pinayagang ibang lalaki ang mami niya sa buhay nito? Kahit ang totoo ay may ibang mas deserving naman talaga para sa ina. Dahil kahit kailan hindi pala nakalimutan nito ang ama niya, wala nang ginawa kundi saktan ito. Para mapayapa ang kalooban ni Chanli ay tuluyang pumayag si Norvin. Pero unang beses lamang niyang pagbibigyan ito. Pagkatapos niyon ay pakikiusapan na niya ang ina na bumalik sa Amerika. Nagulat pa si Jeff nang pagbukas niya ng pinto ay nabungaran niya si Norvin. Hindi siya agad nakahuma. Titig na titig siya sa binata. Hi, pasok ka anak. Tila may bikig sa lalamunan matapos na mahamig ni Jeff ang tinig. Agad namang sumunod ito tuluyang naupo sa may sofa. Mabuti at hindi ako agad nakaalis. May pupuntahan kasi ako. Balak ko na rin naman na dalawin ka sa Northern Formosa Resort para ngunit naputol ang lahat ng sasabihin ni Jeff nang magsalita ito. No need to do that. Dahil pagkatapos ng pag-uusap natin ito ay babalik naman ako sa Amerika. Kasama ang mami. Naparito lamang ako dahil nakiusap sa akin na kausapin ka. Napatangutango si Jeff. Parang may nakadagan na mabigat na bagay sa dibdib niya. Para sa kanya napakasakit ang malamig na pakikitungo ni Norvin sa kanya. Kahit hindi nito sabihin yung nairamdam niya. Ganun ba? Kumusta si Chanli? May gana ka pang kamustahin si mami matapos ng ginawa mo sa kanya? Nanunoy ang bigkas ni Norvin sa ama. Sa unang pagkikita nila ng ama ay hindi maitatuwang kahit galit na galit siya rito ay naroon ang pakiramdam na natutuwa siya kahit paano at nakilala niya ito. Pero hindi mabubura sa isip niyang nalalaman tungkol sa ama. Isa lang ang nasa isip niya, malupit at laging sinasaktan nito ang ina niya. Norvin anak, hayaan mo sanang ipaliwanag ko sa iyo kung bakit ko yun nagawa sa ina mo. Patuloy ni Jeff. Ano naman ang maidadahilan mo? Hindi ba nakadroga ka noong binugbog mo siya? Pinagbintangan mo pa siyang nanlalalaki. Hindi na napigilang isigaw ni Norvin. Kitang-kita ng binata ang pag-iiba ng ekspresyon ng ama. Tila ba nadagdagan ng edad nito? Nasabi ko lamang yun. Dahil napagkamalan kong lalaki ka niya anak. Pero inihingi ko na yun ng patawad. Mahal ko ang mami mo. Gusto kong mabuo tayo bilang isang tunay na pamilya. Sinserong lahad ni Jeff. Nakita niyang napakurap-kurap si Norvin at tila nagpipigil na maiyak. Kung mahal mo talaga ang mami,
hindi mo siya sasaktan. Kung gusto mo talagang magkaayos tayo at mabuo bilang pamilya, ay ayusin mo muna ang buhay mo. Baka sakaling mapatawad pa kita at matanggap na ama ko. Pagkatapos niyon ay nagpaalam na itong aalis na. Malungkot naman na tinanaw ni Jeff ang papalayong anak. Nanatili pa rin nakatunghay sa madilim na langit si Jeff. Tuluyan ang tinakpan ng ulap ang buwan at ang mga bituin. Isang buwan na magmula nang umalis sa bansa at lumipad papuntang Amerika ang mag-ina niya. Sa totoo lang, habang pinapanood niya ang pagpasok sa entrance ng mga ito sa airport, ay para siyang sinasakal na kapag hinayaan niyang makaalis ang mga ito'y hindi na niya makikita ang mga ito. Pero wala siyang lakas na magpakita, kaya tuluyan nang nakaalis ang mga ito na hindi siya lumalabas sa pinagtataguan. I'm always a loser. I ended being a miserable one. Ito na marahil ang singil sa akin sa lahat ng ginawa kong mga maling desisyon sa buhay. Naiusal ni Jeff na nakatitig lamang sa kawalan. Sa totoo lang, napabayaan na niya ng tuluyan ang sarili. Pagkatapos, kapag may makakakita rito, natitiyak niyang hindi na siya makikilala. Malaki na kasing inihulog ng katawan niya. Mapait siyang napangiti. Kasabay ng pagkasa niya sa hawak na baril ay tuluyang itinutok ni Jeff iyon sa sarili. Para sa kanya, wala nang silbi ang buhay niya. Masaya na siyang malaman na nasa mabuting kalagayan ng mag-ina niya. Ngunit hindi niya kayang mabuhay sa mundo ng nag-iisa. Kaya heto ng huling bagay na sa tingin niya ay tatapos sa sakit na nararamdaman niya. Matapos ang ilang sandali ay naramdaman na lamang ni Jeff ang pagtimbuang ng katawan sa buhanginan. Agad ang pagtilapo ng baril sa may di kalayuan. Matapos na bumagsak si Jeff, marahas siyang kunelyuhan ni Andy at dahan-dahang itinayo. Sira ulo ka ba, Jeff? Anong pumasok sa isip mo at magpapakamatay ka? Mataas ang tono ng boses na sabi ni Andy, na natili naman tahimik habang nakatingin sa ibang direksyon si Jeff. Kitang-kita sa mukha nitong kawalan ng pag-asa. Nangihina naman siyang binitiwan ni Andy. Kuya, huwag mo na yun uulitin, okay? Nag-aalala rin na pakiusap ng nakababatang kapatid nito na si Beatrice. Agad itong napayakap kay Jeff na tulala pa rin ng mga sandaling yon. Ano bang nangyayari sa'yo, bro? Bakit mo yun nagawa? Cheer up! Nandito pa kami ni na Andy. Nasabi naman ni Lawrence Paul matapos nilang maipasok sa loob ng bahay nitong kaibigan. Hindi nila aakalain na magagawa nitong pagtangkaan ng sariling buhay dahil sa mga naranasan nitong kabiguan. Ayon kay Beatrice ay ilang araw nang tinatawagan niya ang kuya nito. Ngunit hindi raw ito sumasagot at laging nakapatay ang iPhone nito. Kaya nag-umpisang mag-alala ang una hanggang sa napagpasyahan nito na kontakin silang dalawa. Kung nahuli-huli pa sila, tiyak na hindi na nila naabutan ng buhay si Jeff. Muling nabaling ang pansin nila ng tuluyang umimik ito. Sana pinabayaan niyo na lamang akong mamatay. Mahinang sambit nito. Gago ka ba? Look at yourself, Jeff. Ibang-iba ka na nang huli tayong magkita. Bro, gising na. Huwag mo naman pabayaan ang sarili mo. Madami pa kami nagmamahal sa'yo. Pangangaral ni Andy. Niyugyug pa ang balikat ng kaibigan. Oo nga naman, Jeff. Kung gusto mo ng kausap, narito lang kami. Segunda ni Lawrence na tuluyang naupo sa tabi nito. Unti-unting naglandas sa mata ni Jeff ang luha. Kaya upang mapatahimik sila, labis ang pagkaawa nila sa kaibigan. Mukhang nasa sukdulan na ito at hindi na nakayanan ng sabay na pagkawala sa buhay ng mag-ina nito. Wala akong kwenta. Naging makasarili at bulag ako. Kaya nawala sila sa akin dahil kasalanan ko. Paninisi ni Jeff sa sarili. Kitang-kita nila ang pagkuyom nito na magkabilang kamao habang patuloy lamang sa pananangis. Ahayaan mo na lamang ba na mawala sila, Jeff? Hanggat may buhay, may pag-asa. Lagi mo isipin yan. Pangungunsulan ni Lawrence. Bro, gamitin mo ang buhay mo sa tama. Kahit hindi ko ka-close si Chanley. Alam kong ikatutuwa niya kapag nalaman niyang napabuti ka pagkatapos ng pag-alis nila. Isipin mo, darating din ang araw na magkikita kayong muli. Sana sa takdang araw na yun ay maipakita mong na kaya mong mabuhay at magbago for good. Payo ni Andy. Natigil naman sa pag-iyak si Jeff. Tila nasaling ang kaloob-looban nito sa sinabi ng kaibigan. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Norvin, ang anak niya. Kung mahal mo talaga si Mommy, hindi mo siya sasaktan. Kung gusto mo talaga magkaayos tayo at mabuo bilang pamilya, ay ayusin mo muna ang buhay mo. Baka sakaling mapatawad pa kita at matanggap na ama ko. Sa hinaba-haba ng panahon na puno ng pagdurusa rito, ay tuloy ang binalot ang sistema ni Jeff ng kaliwanagan. Muli itong nakaapuhap ng pag-asa na nasumpungan. Alright, sa wakas nagising ka na, bro. Natapik-tapik ni Andy ang balikat ni Jeff na bahagya ng nangiti. Masaya ka?
Paismid na tura naman ni Beatrice. Talaga? Galing ko talagang mag-advise, pang papadyak lang. Naiiling na natatawang sabi ni Andy. Kahit na mas gwapo pa rin si Papa Jack sa'yo. Pambubos ka ni Bea. Huwag ka nga, sinungaling ka rin no. Wala nang gagwapo pa sa akin. Ikaw pa ba patay na patay ka sa akin. Kaya alam ko, para sa'yo ako lang pinakagwapo, di ba? Di ba? Tumaas-taas pa ang kilay ni Andy na nakatingin kay Beatrice. Agad namang tinampal ng dalaga ang kamay na pumipisil sa magkabila niyang pisngi. Ang yabang mo talaga, Ruru. Gigil na hiyaw nito. Pulang-pula ito ng mga sandaling yon. Tuluyan nagtatakbo ang dalawa papunta sa dalampasigan, habang naiwan naman sina Jeff at Lawrence na naiiling at natatawa sa pagkukulitan ng dalawa. Maya-maya'y muling nagsalita si Jeff. Salamat sa inyo, bro. Kundi dahil sa inyo, wala na ako rito sa mundo. Wala yon. Di ba nangako kami dati ni Andy na narito lamang kami at walang mang-iiwan? Asahan mo, bro, kahit anong mangyari ay nasa likod mo kami. Nakangiting usal ni Lawrence. Tama ka. Sang-ayon naman ni Jeff. Huwag mo sana akong tutularan, Jeff, na naduwag noon at labis kong pinagsisisihan ng mga naging pagkukulang ko para mawalan ako ng oras sa babaeng mahal ko. Hindi pa huli para maisaayos mong lahat ng mga kamalian mo. Magtiwala ka lamang sa sarili mo at lalong-lalo na sa mga plano ng Diyos. Napatangu-tango naman si Jeff. Magaan na ngayon ang kalooban niya. Hanggang sa marinig nilang malakas na sigaw ni Andy sa may di kalayuan. Hoy! Tama na nga ang drama. Hindi ako sanay. Sige kayo. Kapag tinuloy-tuloy nyo yan, baka kayo pa magkatuluyan. Naaaliw na tawag nito. Kitang-kita nila ang pagsampa ni Beatrice sa likuran ni Andy upang tuluyang matumba ang dalawa. Mukhang hindi naman nasaktan ito. Dahil malakas pang nagtatawa sila, hindi aakalain ni Jeff na unti-unti nang natabunan ng madilim na bahagi ng buhay niya. Malakas ang paniniwala niya na tuluyan niyang matutupad ang pagbabagong nais na ipakamit sa kanya ng anak niyang si Norvin. Dahil na rin sa tulong ni na Andy, Lawrence, Paul at Beatrice. After 5 years. Congratulations, Mr. De Guzman. You established an overwhelming performance this past few years. Bati sa kanya ni Ginoong Albaros, isa sa mga sufficient DR ng Almosawa Industry Incorporation. Sa ngayon 3 branches na ng Novisual Images ang naidagdag sa naitatag na business ni Jeff sa 5 taon. Naisipan nito na magpatayo ng sariling business. May mga international company na rin ang kumukuha sa kanilang serbisyo. Minsan ay naipapalabas pa sa tanyag ng mga cinema industry ang nilalaho kanilang project. Nahirapan man siya sa bagong tinatahak na career, ay hindi naman siya nagpatalo. Minsan na lamang siyang dumadalaw sa business ng daddy niya. Ang kapatid niya kasing si Beatrice ang pumalit sa kanya sa iniwanan niyang posisyon. Madaming naging pagbabago sa naging buhay niya matapos ng 5 taon. Maski ang mga taong nakapalibot sa kanya ay ganoon din. Magmula nang makidnap si Beatrice 3 years ago ay tuluyang nagbago ito. Maging ang best friend naman niya na si Andy ay ganoon din. Hindi niya alam kung ano nangyari sa pagitan ng dalawa. Matapos na mailigtas ito ni Andy, hindi na rin naman siya nag-usisa dahil tila walang balak na mag-share ang mga ito sa kanya. Sa bagay sa isip ni Jeff ay matatanda na ang mga ito. Kung magkatuluyan ng dalawa balang araw ay hindi Manakanak na ang siya ungol ang nahimigan ni Sarah sa anak niyang si Chandy. Hanggang sa tuluyan na itong nagising. Thanks God, you're awake, Iha. Tugon nito na mahigpit na ginagap ang palad niyang nasa tabi. Ma, nasan po ako? Tanong ni Chandy. Magpahanggang ngayon ay nananakit ang magkabila niyang muka. At hirap din siya sa paghinga. Linggo pala ngayon. Hindi mo ba naaalala? Si Jeff, ang asawa mo. Pinagtangka ang kanyang patayin. Nanlalaki ang mga mata na nasabi ng ginang sa anak. Awang-awa ito sa sinapit ng anak sa asawa nito. Masakit sa tulad niyang ina na makitang nasasaktan ng ibang tao ang anak niya. Kita niyang pagkagat ng ibabang labi ni Chanli. Kasunod niyon ang sunod-sunod na luhang dumaloy sa magkabilang pisngi nito. Sana anak, hindi na lamang kami pumayag na pakasalan mong lalaking yun. Nakamuntik ng sumira sa mga buhay natin. Heto po pala. Nag-iiyak na rin na tugon nito. I'm sorry, Ma. Kumagaralgal na sabi ni Chanli. Kitang-kita ni Chanli ang pag-aalala sa mukha ng ina. Hinaplos naman ang ginang ang ulo ni Chanli. Okay lang, anak. Pero please, mangako ka na hindi ka na makikipagkita kay Jeff. Pakiusap. Hiling ng ina. Opo, Mama.
Naiusal ni Chanli. Muli niyang ipinikit ang mga mata. Tuluyang hinila ng antok ito pagkatapos. Maya-maya'y naramdaman niyang paghaplos ng isang magaan na palad sa mukha niya. Agad niyang iminulat ang mga mata nang makita niyang si Jeff yun. I'm so sorry, Chanli. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Sumamo ng asawa sa kanya. Agad ang pagbangon ng galit sa dibdib ni Chanli. Hindi mo pa rin ba sinasadya na nakipagrelasyon ka sa sekretary mo? Nagdaramdam na sambit niya. Wala kaming relasyon, Chanli. Maniwala ka sa akin. Umalis ka na. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Sobra na ako nasasaktan sa lahat. Sana hindi na lamang kita pinakasalan. Sana hindi na lamang kita nakilala. At sana hindi na kita minahal. Nanghihinanakit na hiyaw niya. Kita niya ang pagbalatay ng pagdaramdam sa mukha ni Jeff. Maging siya man ay nasasaktan sa mga nangyari. In the first stage of their marriage. Ay grabe ng sakitan ang nangyayari sa pagitan nilang mag-asawa. Mahal na mahal kita, Chanli. Ikaw na lamang ang meron ako. At inuulit ko, wala kaming naging relasyon ni Felicity. Oo, inaakit niya ako. Pero kahit na kailan, hindi ko siya pinatulan. Patuloy na pakikiusap ni Jeff. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. Bitiwan mo ako, Jeff! Bitiw! Sinungaling ka! Hindi ako bulag. Nakita ko mismo ng dalawa kong mata, Jeff, na nakakandong ang babaeng yun sa'yo. At nakita ko naghahalikan kayo. Tili ni Chanli. Agad namang nagsipasukan ng mga staff ng nurse. Kasunod ang mga magulang ni Chanli. Mahigpit na niyakap ni Jeff ang asawa. Pilit na nilalayo naman ng mga staff nurse ito kay Chanli. Please, Han, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Pagsusumamo ni Jeff. Umalis ka na, iho. Kung ayaw mong ipakulong ka namin sa ginawa mo sa anak namin. Tugon ni Ginoong Richard. Naiuko na lamang ni Jeff ang ulo. Unti-unti na siyang bumitaw sa asawa na nakatingin sa ibang direksyon. I'm sorry ulit, Chanli. Hindi kita susukuan. Kahit ilang beses mo kong itaboy. Pagkasabi niyo ay mahinahon na naglakad si Jeff palabas. Mariin niyang naikuyong ang kamao. Sa mga sandaling yun ay tuluyang humalagpo sa magkabila niyang mata ang tiniting luha. Patuloy lamang sa pag-inom ng alak si Jeff, habang nakatanaw sa dagat sa labas. Maliwanag ang buwan sa gabing yun. Tuluyang binuksan ni Jeff ang back door. Hindi na ito nag-abalang isara iyon. Masalampak siyang umupo sa buhangina. Tinaas niya ang bote ng beer na hawak. Ibinato niya yon dahil nasa na ang laman. Hindi niya alam kung ilang bote ng whiskey na ang naubos niya. Gusto niya lang uminom ng uminom. Hanggang sa makalimutan niya ang lahat ng masasakit na pangyayari sa buhay niya. Nanatili lamang siyang nakatanaw sa payapang dagat ng mga sandaling yon. Ang mabiling tunog ng paghampas ng alon at ang malamig na simoy ng gabi ay ramdam niya. Mapait siyang napangiti. Noong mga panahon na binili niya ang propriedad na iyon, ay ang asawa niyang nasa isip. Alam niyang ikakatuwa ni Chanli ang lugar. Hindi nga siya nagkamali dahil nagustuhan iyon ni Chanli. Sa pagkaalala sa asawa ay muling bumalik sa isip niya ang mga nangyari noong nakaraang araw. Araw-araw siyang nagpupunta sa ospital kung saan ito nakakonfine. Halos lagi siya nagdadala ng mga bulaklak at chocolates dito. Hindi rin pumapalya si Jeff na humingi ng patawad dito. Ngunit sadyang matigas ito. Hindi na niya alam ang gagawin. Sa ikalawang pagkakataon ay inalis na siya ng ama sa pagiging CEO sa kanilang mga kumpanya. Lahat na rin ng mga credit cards niya ay pina-offline nito. Ang pinakamasakit sa kanya ang marinig sa bibig ng babaeng tanging minamahal niya na ayaw na nito sa kanya. Chanli, please. Pakinggan mo naman ako. Maniwala ka naman sa akin. Masama lamang siyang tiningnan nito. Nanatili itong tahimik. Ito ba ang gusto mo? Ang maghiwalay tayo? Hindi mo na ba ako papatawarin? Naghihinanakit na bigkas ni Jeff. Mas maganda nang maghiwalay tayo. Kesa naman nagkakasakitan tayo. Saka may ipapaalam pala ako sa'yo. Biglang umiba ang tono ng tinig ni Chanli. Ano yun? Kinausap ako ni Andy kahapon na nakita niya raw akong may kasamang ibang lalaki sa airport. At nalaman mo raw yun. Dahil sa narinig ay biglang naramdaman ni Jeff ang pamilyar na sakit na nararamdaman niya nang makita ang mga larawan na kuha ni Chanli at ng lalaki niyon. Ayaw kong pag-usapan yan. Ayong mahalaga sa ngayon, Chanli. Pag-iwas na lamang niya. Pero kailangan mong malaman kung sino si Norvin sa buhay ko. Nag-igting ang panga ni Jeff.
Kulang pa ba ang mga Napag-usapan masasakit namin na salita kamakailan ng buhat rito? padrino mo na si Rusco. Bakit kailangan pa siyang Ang tungkol saktan sa ng labis pag-approve nito? ng korte sa Sa annulment pagpapakilala ng sa kasal ni lalaking Chanli. tingin niya ay karibal sa Nasabi asawa. na ba niya yun sa'yo? Sino nga ba siya, Chanli? Hindi agad Siya nakapagsalita bang boyfriend si mo Jeff. bago tayo Actually, maikasal? wala pa siyang balita Siya bang roon. pipiliin mo Pero kaysa ngayon sa akin? confirm na ang Mas hindi mahal mo ba paggawa siya? ng bisa ng kanilang kasal Alam ni ko na rin, Chanli. Chanli, na nakipag-deal Are you ka kay okay, Dad son? at pumayag na pakasalan Maya-maya ako tanong ng ginang sa para hindi black ako ang mawala mukha ng mana. Yes, Alam ko rin balang of araw na course, ma'am. iiwan mo ako. Sige, aalis na But po please, ako. listen to me. Tumango na lamang ang Mas ginang. importante ka sa lahat ng Inalaw muna anumang nito bagay ang dito sa mundo. pagmamaniobra ni Jeff sa kotse. Give me another Bago chance, tuluyang Han. pumasok sa Please. mansyon. Mahabang Napapaisipan salaysay si niya. Doña Clarice. Mapait na Kung napangiti bakit si pumayag Chanli Jeff habang sa kahilingan nakatitig ni rito. Chanli na ipagpawalang bisa Oo. ang naging kasal Mas ng dalawa. pipiliin at mas May mahal ko 5 si taon Norvin nang kesa sa'yo, nakararaan. Jeff. Halos Dahil kung patayin hindi nga sa nitong kanya, sarili hindi ng ko iwan makakaya siya na ng magpatuloy mag-ina sa nito. buhay. Muntik pa Itong mga panahon na dahil sa labis na pinagtabuyan mo depresyon ko. At pangungulila. So you really love Hinihiling that niya lang guy, sana ha? na tama ang naging Masakit pasya ng niyang binata. sambit. Labis-labis nang sinabi ni Chanli. And he's dying inside. Tumayo na siya at tumalikod. Masayang dinidilig Para sa ni kanya Jeff wala ang nang mga saysayan punong lahat. rosa sa Kung garden. hindi rin pala siya Nung mahal dating ng paaralan asawa. noong high school. Jeff, Ang St. Benedict. si Norvin, Matagal ding panahon anak ang ko huli siya. siya magpunta roon. Bigla Nung ang hindi ginawang pa sila paglingon ni nakikita Jeff. ulit ni Chanli ay Tuluyan lagi ang siyang nangunot ang naroroon. noo niya. Binibisita ang What iba't did you ibang say? klase ng mga bulaklak na Noong nakatanim. naghiwalay tayo, Magmula nang makagraduate siya Nabuntis ng mo. secondary ay Ako. kumuha siya ng taong mga Si ngalaga sa Norvin. mga tanim doon. anak mo Tulad siya. ng ipinangako niya kay Mrs. Natigagal naman si Tolentino. Jeff at Ay, tuluyang hindi hindi niya nakahuma pinabayaan sa ito. sinabi ng kaharap. Ikaw nga ba yan, Napakurap-kurap Mr. sa harap ni Guzman? Chanli si Jeff. Agaw pansin Hindi niya ang alam isang kung tinig sa paniniwalaan likuran siya niya. nito sa mga Kaya sinabi. upang mapalingon si Jeff. Pero at least Biglang makakahinga na siya ng nagliwanag ang mukha maluwag ng na sa binata wakas nang nasabi na makilala rin niya ito. rito na may anak sila. Agad-agad siyang lumapit at Ngayon yumakap kahit dito. maghiwalay sila ay naibigay niya rito Kumusta, ang Ma'am ninanais Tolentino? para hindi ito You mawalan look ng great, mana. by the way. Bakit? Hindi ho kayo nagsabi ngayon na mo lang narito na sinabi kayo sa ito. Pilipinas. Malamig na tugon ni Pangangamusta Jeff. ng binata. Siya naman ngayon na Ikaw natigilan naman. sa biglang Balak pag-iiba kong ng tono ni sorpresahin Jeff. ka. Nasa Saka si mukha Jeff nito ang ang hindi galit. magsabi para makita Magsalita ko kung ka, naalagaan Chanli. mo tong garden. Buliyaw ni Jeff. Matamis na Nagulantang sabi pa nito. siya sa lakas ng boses Katulad ni ng Jeff. ama ni Jeff ay Huminga may muna tungkod ng na malalim rin si itong Chanli galit sa bago paglalakad. mag-umpisang magsalita. Nakikita niya Dahil na sa naalaging kahilingan ng alaga daddy ho mo, ang Jeff. garden. Wala Gusto ba niyang kayong maging tiwala maayos sa akin? muna ang pagsasama natin. Pagmamalaki ni Jeff. Bago ko sabihin sa'yo Marami na, nang inalalayan ngunit si hindi Mrs. na siya Tolentino pinatapos ni papunta Jeff sa isang pagsasalita. konkretong bench. Bullshit! Tulad ng pagdaan ng Ano mga sa tingin taon, mong marami na rin mararamdaman ko, Chanli, sa itinabago at paglilihim niyo idinagdag sa niya akin garden na yun. ng tungkol sa anak May natin, ha? fountain na rin sa gitna. Nakatulong May replica ba? ng babaeng may dala-dalang Di ba jar hindi? doon. It Si become more Lawrence ang worse. nagsuggest niyon. Dahil maski ang Kaya naging naisipan sakit niya mo noon ay ipaukot ang inilihim mo mukha pa ng sa akin. namayapang asawa ng Kinailangan ko kaibigan. pang kumuha ng Naging nag-iimbestiga mini-part para yun sa malaman loob ng ko yun. eskwelahan nila. Masakit na Kadalasan litanya doon ni Jeff. isineselebra ang iba't ibang okasyon sa eskwelahan na minsan ay dinadaluhan nila. Maging silang tatlo ay pinipiling doon pagdausan ng isang importanteng celebration sa buhay. Katulad na lamang ng ikasal si Lawrence sa asawa nitong si Stephanie na parehas nilang nasaksihan ni Andy. Natutuwa at may kaunting inggit na nadama si Jeff noon. Ipinangako niya dati na doon na rin niya pakakasalan ng babaeng nais niyang makasama sa pagtanda. Ngunit ang dahil sa pakikialam ng daddy niya noon, ay hindi na niya naalala ang pangako niya sa sarili. Paanong nabubulagan siya ng galit dati? Nabalitaan ko ikinasal ka na raw noon. Nasaan na pala ang asawa mo? Dapat lagi mo siyang dinadala rito. Alam mo naman kaming mga babae, laging sinusumpong. Nawika ni Mrs. Tolentino. Hindi naman agad nakaimik si Jeff. Pinag-iisipan niya kung sasabihin niya rito ang totoo. Sa huli na pagpasyahan niyang sarilinin iyon, tila naman napansin ng matanda ang pananahimik niya. Mukhang hindi naging maayos ang pagsasama niyo ni Chanli, iho. Bigla-biglay na isatinig nito. Napaawang naman ang labi ni Jeff. Oo nga po, ma'am. Mukhang wala akong swerte sa pag-aasawa. Naibirong bigkas ni Jeff. Asus, wala yan sa swerte-swerte. Basta tama ka sa pag-aalaga, isipin mo ito, iho. Katulad ng mga halaman na narito ay nadadaan sa tamang alaga. Katulad ng mga bulaklak ay dapat naaarawan, nadidiligan at nabibigyan ng fertilizer. Minsan pa nga pinaglalaanan mo dapat ng time. Napatangu-tangu naman si Jeff. Naramdaman na lamang nitong masuyong pagdampi ng kulukulubot na palad ng matanda sa nakapatong na kamay niya. Pag-isipan mo mga sinabi ko sa iyo, iho. Hindi pa naman siguro huli ang lahat sa inyo ng asawa mo. Sige po, sagot na lamang ng binata. Paano niya gagawin ang mga payo nito kung hiwalay na sila ni Chanli at hindi na sila mag-asawa? Sa pagdaan ng sandali ay nanatili na lamang silang nakatanaw sa mga namumukadkad na bulaklak sa garden. Isang mahigpit na yakap ang ginawa ng Don sa anak. Ikinagalak nito na dinalaw siyang muli ni Jeff. Kasabay ni dumating sa mga sandaling yon sina Beatrice at Andy. Bumalik ka rito, Bea.
Can you give me a time to explain? Habol ni Andy, ngunit tila walang narinig ang dalaga. Matapos itong humalik sa doon ay tuloy-tuloy na itong pumanhik sa itaas. Agad namang tinapik-tapik ni Jeff ang balikat ng kaibigan na nakahayon pa ang pansin sa matarik na hagdan. Hey Andy, hayaan mo muna si Bea. Pasasaan at hindi ka rin niya matitiis. Payo niya rito. Siya nga iho. Ang mabuti pa dito ka na maghapunan. Paanyaya naman ang ama ni na Jeff. Pumayag naman si Andy. Matapos nilang kumain ay nagpunta sa may pool ang dalawa, habang ang Don naman ay umakyat na sa itaas para magpahinga. Alam mo pare, tumatanda na tayo. Wala ka bang balak bumuo ng pamilya? Maya-maya ay naisipang itanong ni Jeff, habang sumisimsim ng alak sa tangan na baso. Imposible yan bro. Kahit na kailan hindi ko naisip yan. Sa kahasakit lang ng ulo ang mga babae. Naiiling na wika ni Andy. Baka magsisi ka. Naisagot ni Jeff. Napakunot naman ang noo ni Andy. Sinasabi mo dyan. Ang sabi ko lang ay baka maunahan ka ng iba. Kanino? Sa kapatid mo? Hoy, mabuti na lang magpakatandang binata ko kaysa ma-inlove dyan sa kapatid mo. Tawang-tawa na sagot ni Andy. Natigilan ito sa pagtawa nang makita nilang dalawa ang paglabas sa may front door ni Beatrice. Mukhang may pupuntahan ito base na rin sa suot nitong dress. Agad na sumeryoso ang mukha ni Andy nang salubungin nitong isang gwapong lalaki sa may pinto, na marahil kaedad din ng dalaga. Tuluyang nagdikit ang makakapal na kilay ni Andy nang maiksing hinalikan sa pisngi ni Beatrice ito. Maging si Jeff na nakamasid din ay nagtaka. Kitang-kita nilang pagpapakilala ni Beatrice sa Don sa lalaki. Nang tuluyang pumasok si Beatrice sa kotse ng lalaki, ay tuluyan nang inalis ni Andy ang pansin doon. Kilala mo yun? Nauutal na tanong ni Andy sa kaibigan. Hindi bro. Wala namang naikwento-kwento ang kapatid ko. Sa kakala ko ikaw lang naman ang idinidate niya. Naiiling na wika ni Jeff. Muli nitong sinalina ng baso ng whiskey. Sira, hindi kami nagde-date ni Bea. Seryoso? Pangungulit ni Jeff. Oo nga, lasing ka na ba? Ang kulit mo. Himutok ni Andy. Tila nababadtrip ito. Sabi ko naman sa'yo, magmadali ka, mukhang nasalisihan ka. Pambubos ka ng kaibigan. Hindi naman umimik si Andy. Mabilis na nitong tinungga ang laman ng baso. Ikaw din naman, Jeff. Alam kong mahal mo pa si Chanley. Pero bakit hindi mo siya ipinaglaban? Biglang open ni Andy. Natigilan naman si Jeff. Matama nitong pinagmamasdan ng alak na nasa baso niya. Alam mo bro, hindi lahat ng mahal ipinaglalaban. Minsan kailangan magsakripisyo para maisalbang meron kami. Matalinhaga na usal ni Jeff. Ano ka mo? Grabe, ganyan talaga yata kapag wala ng bed life. Lol. Tawang-tawa naman si Andy habang si Jeff ay napapailing sa mga nasabi ng kaibigan.